So, ang thesis namin is about development of biodegradable straw using sweet potato peels and pineapple crown leaves cellulose. So, dito ipapakita namin yung process and formulation namin from initial to final. And dito papakita din namin yung result na kinonduct namin and test na kinonduct namin and yung mga result niya. So, let's start from the extraction of the sweet potato peel starch. So, from our initial process, ang ginawa namin is ginry namin yung sweet potato peels. Hinalo namin siya sa distilled water and then in-strain namin siya ng ilang beses and then sinettle namin overnight para mag-settle down yung starch sa baba. And then after that, dinry namin siya for 30 degrees Celsius for 48 hours. And then after namin siya na dry, sinoke namin yung dried na starch dun sa may NaOH for 18 hours. And then after that, after namin ma-soak, binlend namin siya. Binlend for 2 minutes and then sinentrifuge namin para mag-separate yung starch doon sa may liquid. And then after that, ni-slurry lang namin para makuha namin yung remaining starch doon sa may slurry na ginawa ulit namin. And then after that, after namin makuha lahat ng starch na extra, neutralize namin using hydrochloric acid. And then after that, tinry namin and then sinif na namin into fine powder. And then after that, minodify namin siya using gamit yung conduction oven. Tapos, ginrind ulit namin and then sinif ulit para maging fine yung powder. So, sa final process naman namin, so, dito, ang ginawa namin, nilinis namin yung peels using sodium metabisulfite for 100 ppm for 10 minutes. And then, nirinse namin siya multiple times using distilled water. After that, ginrind namin yung peels with distilled water na ratio is 1:3 ratio. After that, finilter namin siya using cheesecloth para hindi sumama yung mga buong peels and para ma-separate lang yung liquid na may starch. So after that, ni-slurry ulit namin and then finilter ulit namin para makuha yung remaining starch dun sa mga natirang residue ng peels. And then sinettle namin overnight para makuha yung starch, magsettle yung starch sa baba. And then dinikant namin yung water, tinanggal namin yung water, tapos after nun tinreat namin siya sa syrup sa NaOH solution which is 0.1 molarity lang. After yung process ay yung pag-treat namin is hinalo namin siya for 2 hours sa 60 degrees Celsius and then after namin siya matreat, sinettle namin overnight and then dinikan ulit yung water. Dinikan namin and then ni-wash ulit namin yung starch and then sinettle ulit namin hanggang mag-neutral yung pH niya. Since yung original pH niya nung tinreat namin is 11 point something pH and then tin-neutral namin using distilled water. So nirinse namin siya ng ilang beses para mag-settle hanggang 6 to 7 pH. And then after that, dinry namin and then dinry namin for 28 to 48 hours and then pinowderize namin and then sinif ulit namin para maging fine yung powder. So dito, ang first trial namin is bukod dun sa may initial step namin, ang tinry namin yung process na yung wet extraction and then dry extraction. Eto, i-consider mo siyang dry extraction kasi ang una namin ginawa dito bago namin siya binlend is dinry muna namin yung kamote. But
hindi namin nakuha yung parang best yield or pinakamataas na yield na extraction dun sa starch. Kasi nung dinry namin, parang nag-dry, parang lumiit na rin yung content ng starch during dehydration. So sa second trial naman, ang ginawa naman namin is pinakuluan muna namin yung pills sa water and then binlend namin. Tapos sinettle namin. Yun nga lang din, maliit lang din yung yield niya kasi during nung niluluto namin yung or binablanch namin yung sweet potato peels, yung starch parang nawala na din siya na naluto din. Kaya nung tinry namin yung extraction niya, maliit lang yung yield na nakuha namin compare sa may process namin sa may final na process namin na ginawa. So, ito yung documentation ng extraction. So, ito yung pills na nakuha namin. And then, ayan, yun na yung ginrind na namin sa distilled water para maging slurry siya. And then, sinettle namin siya. And then, makikita mo dun yung starch na nagsettle sa bottom ng container. And then, after that, ayan yung kinuha namin yung yield muna nung starch before treatment. So, sa 3 kilograms, ang nakuha naming starch na basa pa siya is 550 grams for 3 kilograms. And then, after treatment and drying, ang nakuha namin is 180 grams sa 3 kilograms na sweet potato peels. So, nakatatlong batch kami. So, ang total na extract namin na starch for 9 kilograms is 540 grams. Next. Doon naman tayo sa extraction ng cellulose. First is yung unang trial namin or yung initial namin. Dito yung may error pa kami. Yung first na namin is yung cut the leaves from the pineapple crown. And then yung sunod, cut the leaves into 3 inches length. Then yung sunod, winash namin siya, yung pineapple leaves with warm water to maalis yung ano niya, other contaminants niya. Then sunod naman is yung dry namin yung leaves to 60 degree for 48 hours. Then ito na yung sunod namin na na step. Dito na kami nagkaroon ng error nung pagta-trial namin, which is yung treat with NaOH at 90 degree Celsius. Ito kasi masyadong mababa yung NaOH niya na 1:1 ratio. Masyado niyang ina-absorb lang ng pineapple crown na dry, which is hindi mo na siya hindi mo na ma-extract yung cellulose fiber dito. And yun. Then after nun, wash until the pH neutralize. Dito tama naman to, pero yun nga, dahil mali doon sa first step na treat with NaOH, mali na to halos lahat. Then after nung wash until the pH neutralize, binilitch namin siya using hydrogen peroxide, 1:1 ratio. Then winash ulit namin siya hanggang sa ma-neutralize na yung pH niya. Then dry. Next tayo. Yoli, next. Then ito na yung yung final namin, yung extraction or yung pinakatama na extraction namin sa pineapple crown leaf cellulose namin. First is yung kinuha namin yung pineapple crown leaves, then cut the leaves into 3 centimeters length, then wash the pineapple leaves,
dry the leaves at 60 to 65 until yung cellulose is madry. Then ginarind namin siya para madali siyang i-stir pag ano. Then treat namin siya sa 4% NaOH solution, 1:20. Ito na yung ano, ito na yung naging factor yung ano, yung ratio kasi dito kasi soak na siya. Madali na siyang ma-extract or nasusoak na kasi yung cellulose, yung ano, pineapple crown leaves natin. Then after nun, winash namin siya, then strain namin yung fiber using cheesecloth. Then yun, rinse ulit repeatedly with distilled water. Then after nun, nag-bleaching na kami using 4% H2O2. Same din ng ano, na ratio ng NaOH, 1:20 para soak pa rin siya. Ito naman, continuous stirring for 1 hour. Then winash ulit namin with distilled water. Ito na, wash the cellulose with vinegar para maano ulit siya, bumalik siya sa ano, acid, parang acid na ano niya. Then after nun, winirinse ulit namin siya ng distilled water hanggang mag-neutralize na yung ano niya, pH niya. Then yun, dry the cellulose fiber for 24 hours at 60 degrees Celsius. Then yun, grind na namin siya. Ito yung ano, yan, makikita niyo sa picture. Una is kinuha namin yung mga pineapple crown leaves sa San Juan, La Union, do sa vendor ng pineapple. Then yun, after namin makuha, yan, in-slice namin siya in 3 centimeters length. Then after namin ma-dry, nag-weigh kami ng 200 grams for ano, extraction. Then yun, tinilit na namin siya ng NaOH na 4% dito. Yan, oh, makikita nyo. Continuous stirring yan sa 2 hours. Then, after nyan, yan, using cheesecloth, yan, in-strain namin siya para maiwan yung fiber kasi aalisin lang natin yung mga residue or yung mga ano ng NaOH. Then, wash na rin para talagang ma-ensure natin na maalis yung NaOH. Then, after nyan, trinit namin siya ng bleaching ng using H2O2 na 4% din. Then, yun, okay, makikita nyo naman, pumuti na siya. Next, yan. Ito na yung ano, yan sa first picture. Makikita nyo, yan yung vinegar treatment namin para bumalik siya sa acidic. Mas madali siyang pa-neutralize kasi nanggaling siya sa sobrang taas na pH dahil nga doon sa NaOH. Then, after namin siyang ma-vinegar treatment na ano, yung cellulose, winash ulit namin siya using distilled water hanggang neutralize yung pH niya. Then, yun, dinry na namin siya after nyan for 24 hours. Yan yung picture. Then, grind namin. Yun na. So, punta naman tayo sa nakapino sa doon na sa paggawa ng straw mismo. So, yung initial process namin is minix lang namin yung starch sa distilled water. Tapos, hinit namin siya ng 80 to 90 degrees. Paano na nga lang, Jerlyn, sa table. And ito yung pinaka first na formulation namin kasi makikita mo dito yung process na din mismo. As you can see, ang naiiba dito marami pang treatments from treatment 1 up to treatment 9 kasi dito pa namin tinatansya kung saan kami magkakat na range ng ratio ng starch and cellulose. Sa distilled, makita mo 500 ml pa siya. And then yung mga values is magkakaiba pa siya. So ang unang process na ginawa namin dito sa formulation na to ay ang pinagkaiba niya lang dun sa susunod na process namin ay yung gelatinization ng starch ay as in gel siya. Sobrang gel niya.
Kung may picture to, makikita nyo mamaya. So, next slide. Ito yung next din na ginawa naming formulation. Ito na yung nag-cut off kami ng treatments. Pero ito, yung cut off na to ay galing dun sa gelatinization process ng starch. So, makikita nyo dito, nagbago yung ranges ng glycerin, glycerol, at saka yung water, pareho pa rin, saka yung citric acid. And then next. Kung makikita nyo, ito yung initial na process namin. Ginawa namin siyang gel and then flinat namin siya sa isang parang container, glass container, para maalis pa rin siya. Ito, nung nagawa namin na yung mixture na to, itong nasa gitnang picture, flinat namin siya dito and then didehydrate lang namin siya ng 60 degrees Celsius hanggang medyo mag-dried up yung surface niya. And then after nito, next, i-mold kasi siya like na parang ganito siya sa third picture. Pero ito, yung nasa labas ng molder is yung wet surface niya and then yung dried up surface yung nasa loob. Ito medyo pangit to kasi over time nagka-crack siya lalo na sa control. Nagka-crack siya and then yung habang tumatagal nagde-dried up, nagre-wrinkled siya, nagre-wrinkled up and then hindi maayos yung process kasi nga manual molding lang kami. And then next, eto siya, ganyan siya yung nangyari. Okay naman siya, pero hindi pare-pareho ng result sa iba-ibang treatments. Nagde-dried up yung starch kasi nag-evaporate na yung water. Parang bumabalik lang siya dun sa pinaka starch niyang form and then over time nagka-crack siya. So next, ito na yung ginamit namin na final process namin sa pagmamold ng straw. So ang ginawa namin, yung 30% ng starch is yun yung pre-nigel namin siya. And then, yung 70% ng starch content na from the treatments formulations, yun yung hinalo namin sa pre-gel para makapag-form ng dough. And then, dun sa pre-gel na yun, kasama dun yung glycerin, cellulose, and citric acid para ma-incorporate na siya ng maayos dun sa pre-gelatinized. And then, after ma-pre-gelatinize na yun, dun na namin ihahalo yung ang tawag na ito, yung hilaw na starch pa, yung 70% para ma-form siya na dough. And then after nun, ifa-flatten namin siya and then ika-cut into desirable length and imo-mold namin siya sa may molder. And then after nun, ida-dry namin siya sa dehydrator for 15 minutes muna. That's the initial drying time. Para maalis namin siya dun sa molder. And then, further drying for 5 minutes sa dehydrator ulit at 60 degrees Celsius. And then after nun, pag totally dried up, nilalagay sa desiccator for cool down. And then after nun, iwawax na siya. Sa unang process, wala talagang wax coating. Pero after that kasi, syempre, naka-dough siya, naka-paper-like na siya paper-like na siya kasi hindi nga siya na gelatinized. So, kailangan niya ng moisture barrier, kaya naglagay kami ng wax at the end of the process. So, ito yung final formulation namin. Kung makikita dito, ayan siya, 30%, 70%. Ito yung sa 30% na to, bandang row na to, ito yung na pre-gel kasama nung cellulose at citric acid. And then, yung isa glycerin pala, hinalo siya after pre-gel. Kasi ang glycerin hindi dapat nahiheat kasi masisira yung matrix niya. And then, after nun, pre-gel, add nung 70%, kasama pala yung water dun sa pre-gel. Naging 70 na lang siya kasi kapag sinobrahan mo pa to,
magiging super basa siya, and then mag-i-increase ka dun sa hilaw na starch. And then yung citric acid, yun na yun din. For cross-linking agent lang siya. Ito siya. Ito yung ipipregel mo siya. Ito na siya nung... Basta ilaw pa to eh. Ayan. Medyo sticky-sticky na yan siya. Then next. Ayan. After nung pre-gel, ito siya, i-flat mo siya dito. Pagkahalo nung 70%, ito na siya, naging dough siya. Next. Ayan na siya, i-flat. Sikakat. Na-measure din yan. Hanggang ma-reach namin yung tamang thickness, and then mold, dry. Then nung na-cool down, winax na siya. At hanggang naging ganito na siya, straw. Yeah. So, dun na tayo sa test conducted. Sino nang mauuna dito? Oo. pH. Uy, hindi ba ano to? Physical dimensions pa to? Wala naman sa ano. Wala ba sa Wala PPT? sa PPT. Idagdagan ka na lang mamaya. Sige. Ilagay ko yung table. Next, boy. Physical dimension of biodegradable straw. So, para malaman natin kung ano yung pinaka-the best treatment among the treatment 1 to 3 in terms of dimension, gumamit tayo ng caliper para ma-measure natin yung dimension from outer diameter, inner diameter, thickness, and length ng biodegradable straw. So, kung makikita natin, meron tayong negative control with 100 by ratio na may diameter of 7.66 mm. Sa treatment 1 naman is 94 by 6 with diameter of 7.15 mm. Sa treatment 2 naman is 92 by 8 na may 7.08 mm. At 90 by 10 naman sa treatment 3 na may 7.07 mm. So, in terms of outer diameter, kung alin yung mas mababa, yun yung pinaka-the best treatment dahil mas nagpo-provide ng strength at more uniform na structure sa straw yung mas mababang diameter. So, meaning yung formulation ng treatment 3 is more efficient kasi mababa yung diameter nito compare sa other treatments. Sa inner diameter naman, yung treatment 1 is mas mataas yung diameter nito compare sa negative control at treatment 2 to 3. Dahil inconsistent kasi yung molding process namin dahil manual molding lang naman namin siya ginawa. Kaya may mga uneven parts ng straw dahil sa pressure nung pag-mold namin. Although controlled naman siya kasi pwede naman siyang ayusin. Yung uniformity naman ng thickness ng straw, di naman siya significantly nagbago. While given naman na nag-manual molding kami, yung consistency ng thickness ng straw sa bawat treatments is controlled naman over the molding, application of pressure, at saka yung drying time. In terms of length, yung variation ng cellulose ay di naman siya affected ng length ng straw, although may konting pagkakaiba within manual molding ng mga biodegradable products. Makikita niyo sa table. Kinandak namin yung pH, water activity, crude ash, opacity, color, water absorption, water solubility, moisture content, force at break, elongation at break, at biodegradability. Meron din dyan yung dimension and sensory evaluation. Then yung SEM. After nyan, yan. Start tayo sa pH. As you can see, lahat sila is nagre-range ng 3.89 to 3.90 na
acidic, slightly acidic na na environment. At yung pH kasi is parang nagde-determine siya kung stable ba siya, ano ba siya sa yung paggagabitan niya, malalaman niya. Kaya ginamit din namin yung pH na parameters for best treatment. As you can see, yung pH nila is mabababa kasi sa pag-add ng citric acid do sa mga treatments namin, lahat naman sila is may citric acid. Then yun dahil lang sa nature ng pineapple crown leaves, dahil acidic nga siya, naapektuhan din siya. Then ito naman, dahil na-observe din namin na hindi naman siya masyadong naka-apekto sa biodegradable straw namin. Then mas maganda nga ito kasi parang mas hindi niya na yung mga microbial growth kasi nga nasa acidic siya. And ang lang nito, ang disadvantage lang nitong gantong is pwede siyang pwede siyang mag-interact do sa beverage na iniinom or Pero dahil nga do sa sensory namin, hindi naman siya nangyayari yung ganon. Then, yun, sunod tayo, water activity. Yung water activity, ito yung yung parameters namin to kung paano ba malalaman namin kung paano niya magkakaroon ng microbial growth. Kasi pag as you can see diyan nga sa namin, sa graph namin is lahat sila is 0.17, which is mababa yung water activity niya, extremely low. Ito pinapahiwatig niya na mas mababa yung microbial growth niya, nasusupport niya yung mababang microbial growth, nape-prevent niya yung yung yeast, mold, and other bacteria. Then niya nasusupport niya yung shelf life, hygiene. Then yun lang naman. Next. Yan, crude ash. Crude ash yung yung test namin for crude ash is the organic residue, mineral left after burning the material. It reflects mineral content. As you can see, halos lahat naman din sila mababa. Makikita nyo lang na yung control is mababa kasi wala siyang cellulose. Kasi do sa other literature na sinasabi na yung PCLC or pineapple crown leaves cellulose is mas mataas talaga yung mineral content niya kaysa sa starch. Then yun, kaya mapapansin nyo mataas yung 0.27, pero mas maganda rin naman to kasi yun nga pwede niyang i-support yung thermal stability and pwede din siya maka-effect sa biodegradation. Pero wala naman masyadong epekto yung crude ash sa Then, yun, sunod na. Tapos na. Dito naman sa opacity ng kinandak namin sa biodegradable straw, ito yung tinutukoy niya, and it refers to how much light can pass through. And then kapag mataas yung opacity, konti lang yung light na nakakapasok. And then kapag mababa naman, mas malinaw or medyo transparent yung material. So sa food packaging, importante na mataas ang opacity dahil it helps to protect the product kasi sensitive siya sa light. So dito sa result, yung straw na 100% yung sweet potatoes peel starch, which is the control, ay may opacity na 3.13. Yung dinagdagan naman na cellulose content na may 6% at 8%, nag-increase siya slightly ng opacity to 3.17 at 3.23.
And then sa 10% naman na dinagdag na cellulose content, bumaba ito ng 2.95, which means yung um, kaunting cellulose ay makes the straw slightly less transparent because yung fibers niya nag-scatter siya, and then pag nagdagdag ka naman ng cellulose na madami, it makes uniform and allow na may aalaw niya yung light para makapag mas pantay yung structure niya, kaya nakakalusot. And then overall naman yung mga straw ay translucent, ibig sabihin medyo malinaw pa rin siya sa values na pinapakita niya. Next. Sa color naman ay na-measure siya using the Sheilab color system, which describes ng colors in 3 dimensions, which is yung light is yung L, it represents lightness, A, it represents red to green axis, and B to yellow to blue. Higher L value means a lighter color, with yung A naman, it shows the reddish hue, while the kumbaga yung positive A pala is in reddish hue, while negative A indicates a greenish hue. Sa positive B naman, it shows a yellowish tone, while B naman, it represents yellowish tone, while L value pag dumadagdag yung L value niya, the straw became lighter and brighter. Kumbaga, all samples naman had a negative A and B values. It indicates a slightly greenish blue color, which is common naman sa lahat ng ibang articles and other studies na starch-based biodegradable material films. Next, sa may water absorption. Sa water absorption naman, it refers how much water the biodegradable straw can take. It is also important because yung material na nag-absorb ng water, it can lead to swelling or kaya lumambot or masira agad yung straw. Kaya mas mababa yung water absorption. Mas maganda, mas matibay. Dito sa result, the straw from control, which has 100% starch, absorbed 7% of water, when 6% pineapple crown leaves, yung cellulose content dinagdag, yung water absorption niya nag-increase to 8.33%. And then, the cellulose content ng treatment 2 is 8%. Yung water absorption niya nagbaba to 5%, which is among all the treatments, siya yung pinaka mababa. And then, yung 10% naman sa PCLC na dinagdag, nagdagdag siya pero konti lang ng to 5.67. So, meaning nito yung treatment 2, which is the 8% cellulose content, had a best resistant to water. Kumbaga, making it the most water resistant among the all treatments together with the control. So water solubility naman, yung biodegradable straw, it shows how easily it dissolves when it comes to contact with water. So it is important na yung material ay hindi ma-dissolve agad para it can stay firm and usable habang ginagamit mo siya. Sa result na pinapakita, yung biodegradable straw had a water solubility ranging from
ranging from 4.50% to 7.83%. So the sample with 8%, which is the treatment 2, um, yung cellulose content niya is 8%. It showed here na siya yung pinaka-lowest when it comes to solubility at 4.50%. Meaning, it had best water resistance. Kumbaga, it is a big improvement compared sa mga regular starch-based film, which can dissolve up to 90%. So, yung addition ng cellulose content, it can help to make the straw more water resistant. So, overall naman, yung result ng water solubility with 8%, siya yung pinaka-ideal balance. It gives the straw enough cellulose para makaresist ng water without causing defects. Sa ano naman, sa moisture content naman, it is refers to the amount of water that is naturally present in the material. It plays an important role in determining the straw's durability, yung flexibility niya, and the shelf life. So the moisture content is too high, yung straw it will become soft, sticky, or prone to microbial growth. While yung very low moisture can make it too brittle and easy to crack. So dito, yung sa study na to, yung moisture content ng sample ranges from 4.12 to 6.04%. Yung control sample, yung 100% starch, siya yung pinakamababang moisture content. While yung samples ng iba had with cellulose content, it has slightly higher values. So having a moderate amount of moisture is actually good para it acts as plasticizer, making the straw more flexible and less brittle. So yun. So, ang next test na kinonduct namin is biodegradability test, which is siya yung pinaka-crucial since ang thesis nga namin is development of biodegradable straw. So, malaking factor ang biodegradability para ma-determine namin kung ma-degrade ba talaga siya or pasok ba siya sa pagiging biodegradable straw. So dito makikita natin sa chart, yung sa control, siya yung pinakamataas which is 48.30%, which contains pure starch lang. So dito, siya yung pinakamataas kasi known ang starch sa pagiging mataas ang biodegradability niya. So it means mabilis ma-degrade yung starch doon sa or mabilis siya ma-degrade or ma-decompose. So sumunod naman dito yung mga treatments na may cellulose. So habang tumataas yung percentage ng cellulose, mas bumababa yung biodegradability niya. Kasi ito, yung cellulose, parang may resistance siya na ma-degrade sa soil. Na-degrade siya, biodegradable siya, pero mas resistant siya kasi nga may parang masyadong matibay yung cellulose para mabilis siyang ma-degrade compare sa starch. So dito, kung i-compare mo, kasi ang pinag-compare na lang namin dito is yung treatment 2 tsaka treatment 3. Kasi from other physicochemical test, ang naglalaban na lang na treatment for best treatment is the treatment 2 and treatment 3. So dito, makikita mo mas mataas yung treatment 2, which is 32.65% compare mo dun sa may
treatment 3. So dito, it means mas mabilis siya ma-degrade yung treatment 2 compare sa treatment 3. So ito, makikita mo yung before ng biodegradability. Ang pag-conduct namin dito sa test na to is 30 days na namin siyang inano sa lupa, binaon sa lupa. And then, araw-araw namin siyang dinidiligan ng 300 ml na water. And then, after nun, dinry namin ay ni-wash namin yung excess na soil and then dinry namin, kinonstant weigh namin. After that, ni-weigh namin for final weight nung straw na na-degrade. Next, dito makikita natin yung chart nung graph nung dito mechanical properties, which is the tensile strength or yung maximum force at break at saka yung elongation at break. So dito makikita natin yung treatment 2, which is yung 8% na treatment 2, 8%, and then makikita natin yung tensile strength niya. Ang tensile strength kasi is dito mo makikita dito mo mini-measure kung kung anong force, kung hanggang anong stress magbe-break yung straw. Dito mo mini-measure yung kung ilang force yung ginamit mo bago siya mag-break. So dito sa maximum force at break sa may treatment 2, na-break na siya sa 6.25 Newton. So dito, compare mo sa may treatment 3 na 10% na-break siya or na putol siya sa 8.25 Newton. So dito makikita mo na mas matibay yung treatment 3 kasi yung force na ginamit is 8.5. Mas mataas yung ginamit na force bago siya nag-break compare mo sa treatment 2. And then dito sa may elongation at break naman, dito mo makikita kung gaano kahaba or yung elasticity nung straw bago siya mag-break. So dito, ang pinagka iba lang nila, pag mas mataas yung cellulose mo, mas mababa naman yung pag-stretch niya. So dito kasi sa may treatment 3, mas brittle na siya kasi nga matibay siya. Pero yun lang ang lang sa kanya is hindi siya na-stretch, parang mabilis siyang ma-break or brittle siya. Mas brittle siya compare sa treatment 2. So dito sa treatment 2, mas na-stretch pa siya up to 2.3% bago siya na-break. So dito sa may treatment 3, makikita mo na 1.6% lang na yung na-measure nung instrument ng pag-determine ng elongation at break nung straw. So, next natin is the what we call the scanning electron microscope. So, nung kinandak namin to or pinatest natin sa UP, madami siyang maging possible results, and one of which is the surface ng straw mismo. So, from this SEM image 1 from treatment 2, makikita mo dito, treatment 2 ba? Tama. Treatment 2 dito, hindi mo pa siya gaano makikita yung
porosity and microvoids. Parang kung makikita mo din siya dito is parang makinis pa siya. Pero nung medyo zoom na siya at about ilan na to? 1 millimeter something. Naging medyo nakikita nyo na yung mga butas-butas. And then ito sa image 3, makita mo na dito na yung mga bandang mga bilog-bilog na to. Ito yung mga porous section ng straw. And nung zoom pa talaga siya, makikita mo na dito na medyo magkakalapit yung butas. Itong microvoids na to ay or itong porosity na to ay galing dun sa or possible na reason for this is yung mga air or yung mga gas na trap siya sa loob nung straw, kaya nagkaroon ng mga butas-butas na yan while doing the process. So ang implications nitong mga butas na to is it can absorb more water and mas mabilis ma-degrade yung straw, which is tama naman dun sa result ng biodegradability. However, in the water absorption, it might contradict, but ang nangyari kasi dun sa water absorption test na yun ay randomly selected yung straw. So there are possible straw na hindi naman ganito kalalaki yung porosity ng straw. And nagkataon din na yung nakuhang straw for the SEM is yung straw na may medyo maraming porous or porosity. So next, ito yung image. Ito, makita mo isang isang site ng butas nung treatment 2. Ito, makikita mo sa image 6, ito yung starch granules. As you can see dito, bilog pa siya, bubuo pa siya. Ibig sabihin nito, itong bilog na to, ito yung hilaw na starch. Hindi siya naluto. Kasi nga hilaw mo siyang nilagay. Kung makikita nyo may mga burst or open starch dito, ito yung na-pre-gel sa may 30% from the formulation na pinakita nung una. At itong straight na to, makikita nyo to. This was the fiber, the cellulose fiber. Ito is parang nakakabit yung mga starch doon sa fiber. So, next. Ito, sa may treatment 3 naman, makikita nyo siya na compact. And the fibers are clustered together. Ayan siya. Makikita nyo, dikit-dikit. So, pag mazoom yan siya, makita nyo ng maayos. Next. Ayan siya. Although, makikita mo pa rin naman na yung mga starch granules ay meron pang bilog-bilog. That was the 70% starch. And kung makikita nyo dito yung mga malalaki, na parang dikit-dikit din siya. Ito na yung pre-gelatinized na 30% starch. Kung makikita nyo dito, medyo bumaba kasi yung concentration ng starch dito, kaya medyo mas madami na yung na-pre-gel dito. So, na-incorporate ng maayos yung 70% dun sa 30% na pre-gelatinized. Sensory evaluation of biodegradable straw. So, nag-conduct kami ng acceptability test gamit ang 9-point hedonic scale para ma-identify namin yung liking preferences ng mga consumers. Sa lahat ng treatments, nakakuha kami ng above 7.0 scores sa lahat ng attributes, ranging from like moderately to like very much. So, bali lahat ng treatments from 1 to 3 is acceptable. Although, wala masyadong pagkakaiba sa treatments kahit may mga minor variations lang sa may mean scores.
So, ang conclusion namin dito, whether what ang tawag nito, which treatment is the best, or anong deciding factor namin dito. So, kung makikita nyo, mag-start ulit tayo from the pH. Ang pH naman dito is, they are all not significant. So, parang all the treatments from control up to T3 is like pare-parehas lang sila ng pH. So, parang wala naman kaming basis dito. Kung magbe-base ka naman sa mean score nila, um, T1 hanggang T3 ay may increase lang ng konting-konting point for the pH. And for the water activity, wala namang pinagkaiba. Lahat naman sila pare-parehas ng values. For the crude ash, ito naman, kung makikita mo dito, ang T2 may pinakamababang crude ash compared to T3. Same true with control up to T3. Ibig sabihin nito, while increasing the cellulose, tumataas din yung ash content. However, they are all not significant. So, it means, kumbaga, parang pare-pareho pa rin sila ng values. The increasing number of values lang ay due to the some factors like the cellulose content and the randomness of the sample. And then, dun sa opacity, parehas lang din naman na all are not significant. Big sabihin, pare-parehas pa rin naman sila, walang silang pinagkaiba. Ang opacity lang dito, may slightly difference lang yung treatment 3 or slightly lower value than the T2 due to the increase of cellulose. And then for the color, they are lahat naman sila in the medium or the middle light color. And for the A and B, lahat naman negative values. So parang lahat na pa rin sila ay not significant. For the water absorption, makikita mo dito, ito na yung ang tawag na ito. Although not significant pa rin naman sila, pero kung makikita mo dun sa mean score, medyo malayo yung mean ng T2 compared to the other treatments. Pero may slightly increase lang naman sa T3 for the water absorption. So, kung titignan mo sa mean score, parang mas maganda yung T2 in case of the water absorption. For water solubility, T2 pa rin yung may pinakamababang score. Ayan siya, solubility. And then T3, medyo mataas na siya due to the clusters of fiber, which is hindi nga hindi na nagbabind mismo yung starch doon sa cellulose. Kaya yung open na starch ang tawag nito? Nasasama na siya doon sa water. Pero, ang sabi naman dito, ay meron pala, not significant pala itong iba. BC, not significant yung iba dito kasi malalayo na yung ranges for water solubility. So, ang parang pinakamagandang treatment na lumabas for water solubility ay treatment 2. For the tensile strength, which is the max force and elongation at break. For max force, ang may pinakamataas na force ay T3. Ang may elongation at break, ang may pinakamagandang elongation at break ay T2. And then for the biodegradability, mas mabilis mag-degrade yung mas madaming na-degrade pala dun sa T2 compared sa T3 for that sa loob ng 30 days. And dito makikita mo na siya kung dun ka magbe-base dun sa water absorption, water solubility, something with the elongation at break, at saka sa biodegradability.
mas maganda yung T2. However, sa biodegradability, wala naman siyang significant difference, pero the way that the mean score or the kung gaano nagbawas yung T2 is mas mataas compared sa T3. So, ibig sabihin, parang T2, maganda siya for water absorption, water solubility, elongation at breakout biodegradability. Pero dun sa SEM, lumabas kasi dun na parang ang porosity ng treatment 2 is malalaki, which nagsisignifies that when force is applied doon sa treatment 2, mabilis siyang maputol. Doon din yung which is nag-a-align doon sa result ng max force at break. And yung porosity din na yon or the porous sites, nag-open siya for microorganisms, for nucleation sites para magkaroon ng microorganism interaction with the straw, kaya mas mabilis siyang ma-degrade. However, it contradicts the result for the water absorption na may pinakamababang ang tawag nito? Absorption. Siya 36. Pero hindi naman siya nagkakalayo dun sa treatment 3. Yun ay due to the randomness siguro nung sample, and pwede din yung yung wax, coated with wax. Kasi pag nilagyan mo siya ng wax, even the smallest cracks or the opens ay anong tawag nito? Natatrap niya yung mga cracks na yon. So, baka possible na yung nag-inhibit doon sa absorption is the wax. And then, kung titignan mo dito, kasi maganda din naman yung treatment 3 kung ibabase mo sa lahat ng test. Wala naman silang masyadong pinagkaiba sa ibang ang tawag nito, physical properties and chemical properties. Kaya ang conclusion namin dito is either um, T2 or T3, in between those two treatments, dun ka i-optimize mo ulit yung process para makuha mo yung pinakatamang treatments between that two treatments. So, parang ang conclusion dito, ang best treatment pa rin dito ay T2 at T3. Ang gagawin lang doon ay i-optimize yung process and yung siguro something to the formulation para makuha mo yung pinaka-best treatment in between those two treatments. Yun lang. Thank you.